Okay, so magandang gabi guys. So welcome sa ating Back to Online Life Group Saturday. Isang mapagpalang Pasko sa ating lahat. Charot. So next ay ano pa rin. So continuous pa din yung tagging. Pwede kayo magtag dito if actually kasi total dapat ngayon is alas 9. Kaso po medyo na-delay lang po tayo ng konti kasi dahil po sa cell group ni Kuya Sandy. Pero actually maya-maya may dudugtong pa rin ako sa topic kanina about sa tinuro nung nakarang Sunday noong December 12. Okay po. So, before we start kapatid, di na tayo mag-worship kasi total pa alas 10 na at kailangan natin po matulog ng maaga. Okay po. So, pray muna tayo. Yes, Father God. Muli, nagpapasalamat din po ako sa gabing to na muli na binigyan niyo po kami ng chance para magtipon. At lalo na po Lord sa mga paparating pa lang, we bless Lord sa mga mag-engage pa lang, sa mga manonood pa lang. We bless po na inyo pong salita is makapangyarihan. At magamit niyo po ko para i-share itong tunay na magandang balita bukod mula po sa inyo. Dahil itong message na po na ito ay para po ito sa inyo. Kaya salamat po. We declare it in Jesus' name we pray. Sa inyo pong katagumpayan, pinapasalamatan namin. In Jesus' name pray. Amen. Okay? So, actually, bago tayo magsimula, balikan lang natin yung mga nakaraan topic natin last week, regarding sa ating Back to Online Life Group Saturday, this coming December, mula 4, 11, 18. Ito ngayon So December 4, I will diniscuss po natin, pinag-usapan po natin dito sa live is about ano ba yung mga topic ko nung December 4. Actually ako po ay busy nun sa mga time na to kasi medyo pagod po ako ngayon. Pero nagpapasalamat din po ako sa Lord dahil nabe-bless din ako kahit papano, kahit sobrang pagod din sa mga activity. Pero nagagabayan din po ako ng Panginoon doon sa mga time na yun. Pero sabi ng Lord, patuloy ka lang. May mga time na sa una is nire-reject ka at all times. Pero sabi ng Lord, continuous pa rin. Patuloy ka lang. Padayon. Amen? So, sino po dito na handa na po makinig sa mensahe ng Lord? Pwede po mag-ano ng amen. Okay? So, recap natin yung mga nakaraan topic natin sa Back to Online Life Group ng mga nakarang Christmas series session. So, ngayon pa lang, binabati ko po kayo na isang maligayang Pasko. Ayan, so, malapit na po, Kasi, this Christmas po, So, nagpapasalamat tayo dahil may ginamit ang Lord para mag-share pa rin ng good news, Okay, so before the end, wait lang po muna saglit for the farthest para makapagano tayo. Continually start po muna tayo. Okay po? So wait lang for the further minutes. Okay? So wait lang po Chillax lang po muna tayo. So, topic natin is the fruitful of Christmas season. So, sa panahon ng Christmas season, ano po yung magiging kapalit na mabunga kapag tayo nag-celebrate ng Christmas? So, ngayon, di lang po tayo na December is nagse-celebrate po tayo ng Christmas or kaya mga bare months, o kaya mga pinaghahandaan pa lang sa panahon ng bare months. Amen po? So, pagpasok pa lang sa bare months, ano yung magandang naisip natin? Malapit na Pasko. Di ba? Amen? So, nalalapit na yung natin. Kumbaga, ang tinatawag dito is countdown to Christmas and New Year. Po ba? Nakakaranas po dahil ng mga holidays. Di po ba? So, naniniwala po ako na sa panahon ngayon ng Disyembre, naniniwala ko na malaking gagawin ng Panginoon sa 2021 na papatapos.
no? Bago matapos tong year 2021, nais ko pinagpapasalamat sa Lord na claim ko na rin yung mga pangako ng Lord mula ng mga nakarang taon hanggang ngayon, no? Ngayong 2021 na to. So, we bless pa din. Kasi, kapag na-claim mo pala yung mga pangako ni Jesus, no? Magbubunga talaga ng siksik-liglig at umaapaw. No? Kumbaga, kapag tanggap mo si Jesucristo sa buhay natin at na-apply natin yung kanyang word. Amen po. Kumbaga, nahihimay-himay na din natin. Okay po? So, ano yung magiging culture ng Christmas ngayong panahon ng ngayong Kapaskuhan, no? Ano yung nagagawa mo mabuti, no? Bawa, nagbigay ka po sa tao ng cellphone. Di po ba? So, ano po yung posibleng magbunga nun? Ano yung magiging bunga ng kapalit nun? Ganito, no? Ano yung magiging bunga ng kapalit nun kapag nagbigay ka? Di ba, pagpapala? Ano yung nagiging bunga nun? No? Naging mapagbigay ka sa mga taong sinasama, mapagbigay ka sa mga taong sa mga taong ito. Kasi syempre, ikaw yung ginamit ng Lord. Amen po ba? So ito yun. Sino ba naniniwala dito na ngayong Christmas season is gusto niya maging fruitful? We declare this year 2021, no? Magiging isa siyang fruitful of others. Amen po. Para sa Lord po yan. Amen po ba? So last week, ay diniscuss ko din po yung the true importance o the importance of true meaning of Christmas. Pag sinabing the true meaning of Christmas, baga bawat celebration ng Christmas, kapatid, alam niyo po ba, kapag talaga yung Christmas season, talaga grabe, no? Tuwan-tuwa tayo kasi excite tayo sa paparating na Pasko. Amen po. Kumbaga sabi sa dito, no? Nagiging traditional culture ng mga Pilipino itong pagse-celebrate yung pagse-celebrate ng Christmas, pero di lahat po nagse-celebrate ng Christmas. Yung iba po nagse-celebrate po din yun ng New Year. Amen po. So, bigyan natin tong halaga itong verse na to, no? Kumbaga, ang Christmas, no? Bunga ito ng isang born, no? Kumbaga, ito yung magiging bunga ang kapalit. Paano po ba tayo mag-celebrate ng Christmas is because of born of Jesus Christ, our Savior. Amen po. As the Lord of Lords and King of Kings. Ngayon, ang pag-aaralan natin ngayong Christmas series session part 3. Ito na yung pangatlong bahagi. Is about ito yung topic natin for today. The benefits of why we should celebrate, the main reason for this season. Ito yung hashtag natin for today is hashtag Christmas series session part 3. No? So sa Pasko, itutuloy pa rin natin to. No? Kaya hindi magbabago to. Pero same schedule pa din to, no? Kaya medyo na late ng kakapiranggot, pero at least na-bless din sa cell group kahit medyo ginabi na kami. So mapagpala din sa gabi, no? Then mula sa John 3:16, no? For God so loved the world and He gave His one and only Son. No? Tinapik na yan nung nakaraang linggo. Nung linggo. Kasi, na-discuss naman napag-usapan naman na yan nung Back to Online Life Group series. Yun, John 3:16 says, no? For God so loved the world and He gave in His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, no? But have an eternal life. Amen. So, dito natin masasabi, no? Ito pa rin yung dapat natin matutunan ngayong gabi. No? Ano yung purpose natin? Bakit po tayo nagse-celebrate ng Christmas? Because He is the main reason for this season. Amen po? Kaya ito yung magandang title natin. Ano po ba na magagawa ngayon? Ano po ba ang benepisyo? Paano po ba tayo magse-celebrate ng Christmas sa atin? Ngayon sa panahon ng Christmas, total next week, Christmas na din. Okay? So, ano po yung benefits na makukuha natin kapag tayo naging celebrate ng Christmas? At ano po yung magiging bunga at daan nito? Tulad kanina sa tinapik ni Kuya Sandy is about the 3 M's of Christmas. Kumbaga, binigay niya kay isang anak. Sino yun? Is Jesus. Is the main purpose. Sino yung main reason for this season? Jesus Christ. Our Lord of Lords and King of Kings. Alam niyo po ang purpose bakit tayo nagsiselebrate? Dahil kay Jesus,
bata pa lang to, no? Nandun siya sa sabsaban. Nandun yun. Kasi, parang ano lang, parang pugad ng ano siya, parang manok, di ba? Pugad ng mga itik-itik, mga ganun, di ba? So, pugad ng ibon, actually. So, doon siya pinanganak doon, sa part na yon, no? So, nung mga pinangalan ng Arkanghel, so ito yung, natandaan ko talaga dito. Itong sineselebrate natin itong Christmas. Ito yung time na pinangalanan silang Emmanuel. It means God with us. Nung sino ba nagpangalan dito ay Jesus Christ, yung mga taga-Arkanghel. 'Di ba? So, ito 'yon. Mula sa Christmas, no, mula sa celebration ng Christmas, mabless tayo dahil nagagamit pa rin tayo ng Lord para magamit pa rin tayo to our kasi this year of pandemic, kapatid, no? This year of patapos na tong taon na to, mapagpasalamat dapat tayo kasi because binigyan tayo ng Lord ng time para magpatawad sa mga tao. Then kasama na rin yung hininga doon, no? Pagising natin sa umaga, be thankful, no? Kasi siya yung main reason for this season, no? Babati tayo na lang na Merry Christmas. Sama mo na rin si Happy Birthday Jesus, di po ba? So ito yun. Bakit po tayo nagse-celebrate ng Christmas? For the main reason for this season. So punta natin sa Isaiah 9:6. Baga familiar naman po dito sa topic, no? So bakit ba kailangan natin tuloy-tuloy yung paglilingkod natin sa Panginoon? Okay? Dahil lang ba sa Kapaskuhan na to? Hindi, kapatid, no? Kasi lahat tayo nakakaranas dito ng pagpapala. Siyempre, may mga nararanasan tayong hirap, pero nakakaranas tayo ng pagpapala sa araw-araw. Amen po? So alam nyo po yung what is your purpose? Bakit ka nabuhay dito sa mundo? No? So kaya, kapatid, kung naniniwala ba tayo na mahalaga ang Diyos sa atin? Amen po. So be thankful pa din kasi kahit papano, no, nabuhay tayo sa mundo ito, hindi lang sa sarili lang natin, binuhay tayo for the God's glory. Yun lang yun masasabi ko ngayon, Kapaskuhan. This Christmas season, ano po ba ang dapat nating gawin para ma-fulfill natin yung God's promises, no? Ano po ba yung mga benepisyo? Paano natin ma-celebrate, no? Bakit ba kailangan natin i-celebrate for the main reason for this season? Okay po? So, ngayong Kapaskuhan na to, bibigyan natin ng malinaw ito. Okay po? Sabi sa Isaiah, chapter 9, verse 6, verse 7, sabi dito, for to us, a child is born, to us, a son is given, no? A government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Sabi sa 7, no? Sakit ng likod ko saglit lang po aray ko. Okay. Of the greatness of this government and peace, there will be no end, no? He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from this time, now and forever. The seal of Lord Almighty will be accomplished this. Kapatid, this verse na to, ang gusto ng Lord, may matutunan talaga tayo dito sa part na to, no? Kasi alam nyo po ba sa panahon ng Christmas season, no, talagang may mga pinagdadaanan tayo sa tuwing mga papasko na, pero nagpapasalamat din tayo sa Panginoon dahil binuhay niya tayo. Amen po ba? Parang doon sa kwento ni Jesus, no? Pinanganak siya sa sabsaban. Tayo, saan tayo pinanganak? Sa ospital. Minsan sa kama, di ba? Di ba? Paano tayo nilabas? No? May tumulong sa atin para tayo para makalabas ka sa sinapupunan ng nanay mo. Kasi yung part na yon, ibig sabihin, no? May plano na sa iyong Panginoon, nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo. Amen po. Yan po yun, kapatid. Yan yung madalas matutunan natin. So, ano po ba yung kailangan natin na magpatuloy, no? Bakit ba kailangan nating mag-raise up para sa paglilingkod mo sa Panginoon?
Bakit mo kailangan na magpatuloy? Kasi ito yun eh. Di po ba? So, siya yung boss. Siya yung may mga government, may mga ginagamit ang Lord sa atin. So, ito yun. He will be wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, and Prince of Peace. This time, hindi naman kasi masyadong kaano tong mga verse na to. No? Pero, etong verse na to, sabi sa'yo, eto, kapag pinanganak talaga dito yung batang ito, kahit nasa sabsaban, syempre may pag-asa pa tong mabuhay dito sa mundo. Syempre, yung pinanganak na yan, no? Syempre, nauna si Emmanuel. Bago nung pinangalan ng Arkanghel, si Jesus pala yun. Si Jesus Christ. Nazareth. Amen po. So, ito yon. Siya yung tinatawag na Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. So, ngayon, no, sabi sa 7, dugtungan na natin, di lang diyan nagtatapos. Of the greatness of this government and peace, there will be no end. Hindi nagtatapos dito, yung pamumuno. Amen po. Sensya na, nawala na ako ng ano. So, hindi natatapos yung paglilingkod niya dun sa hari, ay sa langit. No? O, sa hari, syempre, ang Lord doon. No? Diba? So, He will the reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from the time and on and forever. The seal of Lord Almighty will accomplish this. Kapatid, nakasil ka na pala sa Lord, no? Kapag nakasil na yung Holy Spirit sa it means, kilala ka na niya. Kumbaga, tanggap na tanggap mo ang Holy Spirit sa buhay mo. Siyempre, tanggap mo si Lord. Nakasil na siya kasi. Kaya di na siya masyadong malalatak yan. Kapag natakpan na yan ng, nagamot na yung sugat mo, big sabihin, doon ka nagagaling. Amen po? So, ito yun. Kaya paalala ko po sa mga, will be continuous pa din, no? Kaya sa pagse-celebrate ng Christmas, samahan po natin si Jesus Christ dito. Amen po. So, pasalamat tayo dahil alam ko na may plano pa rin ng Panginoon sa atin. Amen po. So, punta natin yung ating sa mga points, no? So, bibigyan natin ito ng daan. Ano po ba mga benepisyo? How to celebrate the main reason for this season? So, pupunta natin lahat ng points. So, kung di mapagpatuloy, baka next week magpagpatuloy na natin, no? So, wait lang po, no? For the further minutes, saglit lang po, no? Kaya ng likod ko. Babawasan ko lang itong upuan ko. Okay, so, balik tayo. Kasi medyo masakit likod ko. Kaya. So, the benefits of why we should be celebrate are the main reason for this season. Number 1, this is the birth of Jesus Christ. No, hindi natin may nakalagay kaya sa kalendar na tawag dito na December 25 is birthday ni Jesus, di ba wala? Saan kayo nakita ng ganun? Sige po. So, ganito yung nangyari, no? So, ito po, no? Mapapansin ko lang po, kapatid, kasi it is symbolize, kapatid. It is symbolize ito. Kumbaga, ang tunay na Pasko, syempre may pagbibigayan, may pagmamahalan, may pagtutulungan. Syempre, nagkakaisa tayo. Kaya productive na yun. Paano po tayo nagse-celebrate ng Christmas? It because kapanganakan pala ni Jesucristo. Kumbaga, ito yung time na to, paano natin si-celebrate is because karuan pala ni Jesus yun. Amen po ba? Hindi natin alam, no? Yung sinasabi ba natin na December 25 is birthday of Jesus? Kapatid, wala sa Bible yun. Hindi natin na yun sa Bible. No? Yung po is may purpose bakit po tayo nagsi-celebrate ng Christmas sa panahon ngayon ng December. Amen po? So, number 2, He is the reason to save you from all any sins. No? Many reasons, no? Kaya niligtas ka dito sa mundo. No? Niligtas ka. Kahit hindi ka karapat-dapat, kapatid, pinarapat-dapat ka para maging anak ka ng Diyos. Amen po. Kahit napalaya ka na, no, sa lahat ng mga kasalanan mo, kapatid, anak ka pa rin ng Diyos. Kahit pinagdadaanan, anak ka pa rin niya. We need to tanggapin na lang siya bilang salvation mo sa buhay. Bilang.
bilang the Lords of Salvation. Kapatid, ang verse na to na dapat nyong matutunan dito this Christmas, ito yon, how to save. Naliligtas niya tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Because yung kanyang salita is talagang daman-daman natin. No? Talagang pasok na pasok sa atin. Talagang natataman tayo ng mga word of God. Kasi dito magsisimula yon. Siya yung reason para iligtas tayo sa lahat ng kasalanan. Siyempre, sino bang gumawa nito? Di ba si Jesus lang? No? Kung tayo kaya, no? Sige, pako mo yung sarili mo sa cross. Tignan mo. Ano yung mangyayari doon? Di po ba? So, ano yun? Si Jesus, siya talaga yung ano eh. Yun ang kinalahat, kasalanan ng tao. No? Para ano, baga siya na lahat eh. No? Sabi ni Jesus noong time na yon, Ama, patawarin niyo po ko dahil di nila alam yung kanilang ginagawa. Amen po? So, naliligtas tayo. No? Pasalamat tayo sa mga kasalanan po natin, no? Kung may mga nakaraan po tayo, may mga negative sides pa rin, wag na natin balikan. Bakit po? Kasi paulit-ulit po tayo nagkakasala, syempre. Pag nagkasala ka, syempre, ibig sabihin, no? Baka mo na rin, ibig sabihin na hindi karapat dapat, mga ganyan, mga negative sides. Pero kapatid, ang dapat mong gawin, you need to receive and accept Jesus Christ as a Lord and Savior. Amen po? Yan yung panahon ng main reason for this season. Amen po? Louder. Amen. Sige. Continue. Pangatlo, the refilling of the fruitful of the Holy Spirit. Ito, tinalakay din na ito last week. Is sa Galatians 5:22. Ano yung pinapakita dito? Love, patience, forbearance. No? Di natin pupuntahan yun kasi natalakay naman na last week yun. Pero, mas maganda na namnamin pa rin natin yung bawat positive sides na nasa Bible. Pero yung positive sides sa ano, ay mga negative, yung mga pagpatay, mga adultery, mga libog, mga ganon. Or lust, sorry sa term, no, libog, no, pasensya na. Lust talaga tawag doon. No? Kasi yun, mga yon negative. Kapag pinatotoo yun ng Holy Spirit, ano mangyari? Love, joy, peace, forbearance, no, ano pa ba? Self-control, no? Gentleness, no? Mga ganong gift ng fruit of the Holy Spirit, no? Nare-refill na pa kasi yun. Nare-refill, parang tubig. Parang ano to, parang distilled water, nare-refill talaga siya para mapuno tayo sa pagmamahal sa Panginoon. Amen po? Yan po yung benefits. Paano po ba tayo nagsi-celebrate ng Christmas sa panahon ngayon ng kapanganakan ni Jesucristo? Lagi natin nare-remember na Jesus Christ died for you of all sins. Bayad na lahat tayo. Bayad na lahat tayo sa ating mga pagkakasala. Bayad na lahat yan ni Jesus Christ. Kaya magpasalamat tayo. No? Kahit nagsisimba ka man o hindi, magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Alam niyo pong bakit? Kasama na rin of honor of respect para kay Jesus. Dahil sa Kanya pa rin ang papuri at pasasalamat. Amen po? Yan po yun. Nare-refill tayo ng fruitful of the Holy Spirit. Kumbaga, pinapaunawa lang sa atin ng Holy Spirit sa panahon na to kung ano po ba yung celebration ng Christmas. Yun. Amen po? Pangapat, no? He is the salt and light of the world. No, ulitin ko He is the salt and light of the world. Dito, binibigyan natin tong karapatan, no, maging anak ng Diyos. Kung tama yung isip natin, kung tama lang yung thinking natin, kapatid, mapalad ka dahil ginamit ka ng Diyos. May purpose sa'yo Diyos, kaya binuhay ka dito para gawin mo yung mga pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Amen po ba? Okay, so dapat natin matandaan, no? Dapat nating namnamin itong mga verse na to. Kasi ito, yung mga pangako ng Panginoon talaga sa atin. Ngayong Kapaskuhan. Kapatid, this Christmas season, magpasalamat tayo sa Panginoon. Dahil alam ko po na sa kabila ng mga pinagdadaanan kayo, kapatid, no? Anak pa rin kayo ng Diyos kahit may mga kasalanan kayo. Anak pa rin kayo ng Diyos. Pero hindi porket na nagkasala ka, ulit-ulitin mo na yung mga kasalanan mo.
kapatid, maling-mali. Alam niyo po ang purpose niyan, no? Kung gusto mo magbago, receive Jesus Christ. Encounter mo siya. Then, surrender mo lahat yung mga kasalanan mo. I-surrender mo na lahat kay Jesus Christ yan. Huwag mo na itatago. Amen po? Huwag mo na itatago. Pa-secret-secret ka pa eh. Parang secret crush lang, di ba? Pag sa, kinikilig ka, no? Nahiya ka lang umamin, di ba? Parang sa pag-amin mo sa Lord na, Lord, pasensya na kung may mga kasalanan ako nagawa, di ba? Mga ganon. So, kapatid, no? Think before you click. Sa panahon ngayon, kung di mo tatanggapin si Jesucristo, hindi masayang Pasko. Amen po? Yan po yun. Pangapat, He is the salt and light of the world. No? Bibigyan natin tong way na to. Siya yung nagbibigay ng ilaw at asin para maging pagpapala sa iba. Si Jesus Christ ginamit dito para, ano ang sabi sa Matthew 28 verse 18, ay verse 19 to 20, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of Father, the Son, and the Holy Spirit. No? Sasamahan ka ng Diyos, no? Hanggang sa dulo. No? Kapatid, di kanya iiwanan. Sa part na to, receive it. Tanggapin mo yung mga pangako ng Diyos sa'yo. Siyempre, hindi mabubuhay ang Kapaskuhan kung di mo tatanggapin yung kanyang mga pangako ng Diyos sa'yo. Amen po. No? Malungkot ang Pasko mo, kapatid, sabi sa'yo. So, palilinawin natin yan, ha? Kasi alam nyo po na sa panahon na yun ang pinagdadaanan natin, no? Talagang mabigat, no? May mga iba dito, may mga namamatayan dito. So, magpakatatag lang. Kasi ngayon, no? May iba dito, di masyadong bakit may mga kalungkutan na nagaganap? Kasi nga, no? May purpose talagang Panginoon. Bakit kailangan kunin niya isang tao? Diba? So, may purpose yun. Parang ganun din kay Jesus Christ, no? Siya yung hero natin sa buhay. Siya yung hero natin. Magpakatatag lang tayo dahil alam ko po na may plano pa rin sa iyong Panginoon sa panahon ng Christmas. Amen. Because He is the main reason for this season. And sino to? Si Jesus Christ. Amen po. Tanggapin lang natin yan. Tanggapin na lang natin. Okay? Huwag tayo magreklamo. Kung sa pagkain pa nga, nabibigyan tayo eh. Kung tanggapin mo si Jesucristo, di mo matanggap, paano yun? Amen po. No? Malino na malino sa atin. No? Ngayon, kaya pinapalinaw sa'yo ng Holy Spirit para maging liwanag. O maintindihan mo yung mga bagay na ganito. Bakit ang gulo-gulo ng buhay ko? Kasi itong ilaw na to, sabi sa'yo, itong ilaw na to, it symbolizes, pinapalinaw sa'yo, yung magiging revelation ng Holy Spirit sa'yo. Kasi because, He is the salt and light of the world. Si Jesus Christ yung nagpapabago sa atin. No? Hindi tayo perfecto. Kahit sabi mo na magbago ka nga, si Jesus Christ ang nagpapabago sa akin. Yan po yun. Kaya wala tayong karapatan magbabago tayo, pero sama natin yung pagbabago. Kung nabago ka na ni Kristo, kapatid, binago ka na ni Jesus Christ sa cross. Binago ka na doon. Kaya hindi mo na kailangang bumalik pa sa kasalanan. Kasi ito yung kasalanan ang pumapatay sa pagpapala, no? Kaya sabi ng Lord sa iyo, no, kapag may kasalanan ka, repent, alis ka na sa kasalanan, balik ka na sa Panginoon. Kasi binibigyan tayo ng way, truth, and life. And who is Jesus? Amen po. Panglima, ito na yung last na points. No? Bibigyan natin ng kasagutan tong mga na to. The benefits of why we should celebrate the main reason for this season, number 5. The true salvation is based on the found in the Word of God. Ito yung palima. Kapatid, naniniwala ba tayo dito? Kapag talaga tayo nagbabasa ng Word of God, talaga malilinawan tayo. Siyempre, hindi ganun kadali yun na maunawa mo yung Word of God, pero may pinapaintindi sa'yo ang Holy Spirit. Alam niyo po yun? Holy Spirit. Kaya sabi ko sa'yo, mag-pray ka. Huwag mong abalayin yung mga sa'yo. Dahil sa busy ka sa trabaho, hindi ka nagpe-pray, di ba mga ganun? Kapatid, mag-pray ka muna kaya. Kasi may plano sa'yo, Panginoon. Bakit may mga problema kang dapat nating harapin? Bakit may pinagdaanan kang dapat mong talagang gagawin? Kasi because gagawin mo talaga yon is para sa Panginoon. Amen po.
Kasi sa bawat namumutawi sa bibig, no? Yan di yung magiging declaration natin sa patungo sa iba. Depende kung masakit yung sasabihin mo sa kanila, ang itatanim nun, galit. Kapag naitanim natin yung na-share natin na maayos tong message ng Lord, kapatid, sabi sa iyo. Baka iba dyan, tawaging pastor. Iba, tawaging brother. Mga ganon. Tawagan din sa labas, brother. Siyempre, ano pa ba? Iba dito, yes, anak ng Diyos, diba? Iba nga, pinipersecute tayo. No? Sabi natin, anak ng Diyos ka ba? Tapos, ganto-ganto ka? May mga ganon sa akin in times, sabi sa inyo. Mama, Papa. No? May ganong reason kasi yon. Kaya may purpose na magalit yung tao. Pero, pwedeng magalit, pero bawal magkasala. Ganon po yun eh. No? Pasko na Pasko, galit ka. Bagong taon, galit na galit ka. Umpisa pala ng taon, nagagalit ka. So, papasok talaga sa yung tinatawag na word na malas sa bagong taon. Kasi, lagi kang galit. So, chillax lang sa mga emotion. Kasi, ngayong holiday season, sabi sa inyo, pag nag-celebrate tayo ng Christmas next week, at pag nag-celebrate tayo ng bagong taon next week, sabi ko sa inyo, lahat ng blessings ng Lord bago matapos ng taon, umaapaw, siksik, liglig. Amen po? Kasi itong blessings na to ay para sa Panginoon. Palapakan natin Panginoon. Amen po ba? Kasi sa bawat namumutawi sa bibig is depende sa'yo. Depende sa may babagi mo sa mga tao. Ano yung natutunan nila? Syempre, baka puro ka sermon, di pala kasama ang word of God doon. Kapatid, mali na yun. Opo, may mga nag-share ng word of God pero ano siya? Ang tawag dito? Hipokrito. Sorry sa term, no? Masakit kasi sa pakiramdam, no? Masakit. Pero, no? Ang true salvation kasi, no? Is pinag-usapan dito kasi is Jesus. Di sa puro money. Hindi siya sa puro panghusga sa mga pastor, no? Huwag kayo mapipikon sa akin kasi ganito talaga pag nagpipreach. Talagang tagos na tagos talaga to sa mga buhay nyo. Kaya sabi ko po sa Lord at sa leader ko, thank you dahil may ginamit na tao. Kaya etong natutunan ko sa back to cell group kanina, sabi dito, no? Na iba yung pinakikinggan sa pinapayag. Iba yung napapakinggan mo, iba yung napapakinggan mo, iba yung pinapahayag. Amen po ba? Yung baga, ito yung message, no? Header, mga ganon, no? Kaya alam nyo po ba, ang panahon ngayon ng Christmas, ibagi na rin natin yung word of salvation. Kasi sino ba dito yung pinanguna? Sino ba dapat ito ang dapat manguna? Diba si Jesus Christ po? So ito po yun. Amen po. So yun yung 5 yun. Babalikan lang natin yan. Maya-maya. Okay? So, kasi kapag natatagpuan mo yung word of God, sabi sa inyo, lahat ng pangako, lahat ng patotoo, ay biglang nagbago. Biglang nabago ni Kristo. Kasi bakit? Kasi galing sa Bible yung mga patotoo mula sa may mga pinagdaan sila hanggang sa pinagpala sila ng Panginoon. Lahat ng testimony nyo, lahat ng testimony po ng mga apostles teaching, makikita nyo po doon sa Bible. Kaya kung magbabasa po kayo ng Bible, sabi sa inyo, lahat ng patotoo, sabi ko po sa inyo, no, sabi po sa inyo, dapat maging tayo, maging huwaran. Siyempre, mahirap maging leader sa panahon niyan. Lalo na ako. President pa naman ako sa class officer. President ako sa class officer sa classroom lang mismo. No? Pero, kahit may mga nangre-reject sa akin, patuloy pa din ako bumabangon. No? Patuloy pa din. Mawawala pa ba ako kundi dahil sa tulong ng Lord? Makabangon pa ba kaya ako? Sa tulong ng Lord? Siyempre, pabangon pa rin. Babangon pa din. Kailangan mo lang magpahinga kahit kunti. Pero balik agad sa Panginoon. Kasi 'di ba? Ang laki kaya ng purpose bakit kailangan nating magpatuloy sa Panginoon sa pagse-serve sa Lord. Okay? Kasi because ang laki na nakikita ng effort dito ng Lord sa atin. Kasi sa panahon ng Christmas,
no? Sa panahon ng Christmas, ngayong papasko na ngayon next week, no? Inaasahan natin na sa pagpasok ng Pasko, maging mapayapa din yung mga puso natin. At saka, pagpasalamat tayo sa Panginoon dahil, Lord, thank you dahil kahit may mga pagkakasala ko, no? Kahit di man ako nagsisimba sa'yo, patawarin niyo po ako. Dahil di ko po inuna yung karya niyo. Pero from now on, uunahin ko po ang inyo pong karian. No? Uunahin ko na po ang maglingkod sa inyo. Amen po? Ganun po yun eh. Kaya, hindi yan nakikita sa Lord na yung panghusga. Hindi ganun ang Lord doon. Amen po ba? No? Nasa ano na yun, pag namatay tayo, tanggapin natin si Jesus Christ habang nabubuhay pa tayo. Kasi pag once na namatay tayo, di natin alam. Sabi nga, maliligaw tayo kasi maliligaw tayo ng landas kung hindi natin kilala si Jesus. Kasi pagdating sa judgment, ano yung tatanong sa'yo? No? Anong ginagawa mo dito sa mundo? No? Anong ginagawa mo sa mundo? No? Siyempre, alam niyo po ba, sa panahon ngayon, kapag talaga may mga namatay, ganun ang tanong. No? Lahat, isusurrender mo lahat. May pagkakasala ka, i-surrender mo na sa Lord, kapatid. Naglilingkod ka man o hindi, lahat tayo mamamatay. Amen po? Lahat tayo mamamatay. Pero di ko sinasabi ngayon baka naman mamatay kayo na maaga. Sorry sa term, no? Di ko sinasabi ngayon, lahat tayo mamamatay. But of Jesus Christ, no? Napatunayan siya na kahit wala siyang kasalanan, no? Inako na lahat nating mga kasalanan. Kasi ganun kabait ang Panginoon sa atin. No? Sabi sa Psalms 34 verse 8, no? Taste and see the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. No? Kapatid, pinagpala ka na kaya kapatid. Kaya, tignan mo yung kabutihan ng Diyos. Tignan mo yung Diyos. Huwag sa tao. Kasi kung sa tao, mapapaasa ka lang. Parang pag-ibig lang yan, kapatid. Hugutan ko na kayo Parang pag-ibig lang yan sa magjowa or sa magkarelasyon. Minsan, pinapasa ka na magiging kayo pero hindi naging kayo. Alam niyo po kung bakit? Wala kasi doon. No? Wala doon ang Lord sa kanila. Nasa hugot. Nasa tao kasi yun eh. Parang lang, binabasted ka kagad ni crush kasi nga, alam niyo po bakit? Kasi agad-agad tayo nagdidesisyon eh. No, di ba? So, parang lang yan. No? Kaya ngayon pa lang, mahirap pag, nagkaroon ka ng mga girlfriend, boyfriend, no? Maybe dito, wag naman sana kasi mga nag-aaral pa dito, no? So, kailangan natin na continuous pa din, kapatid. Wag po tayong mawawalan pag-asa. Tanggapin si Jesus. Alanin mo, bakit naging masayang bakit kailangan natin mag-celebrate bakit naging masayang Pasko natin? Alam niyo po ba, sa panahon ngayon nabibigatan, pinapayapa tayo ng Panginoon. Pinapagaan ng Panginoon lahat ng iyon. Lahat dumadaan sa pagsubok. No? Next, sa bagong taon, i-discuss ko din to. How to facing the battles. No? How to face the battles. The new battle sa paparating na 2022. So, sa January 1, huwag kayong mawawala sa January 1, ha? So, 9:30 pa din, tuloy pa rin yun, ha? So, total, papasok na yun ng bagong taon. So, Happy New Year na rin and Merry Christmas. So, kapatid, ganong kabuti ang Panginoon sa atin. Tignan natin, wag niyong tignan yung tao. Kasi yung tao, para ka lang dyan eh. Nagpapakahipokrito. Kumbaga, nagpapahipokrito kasi nga, hindi ka crush ng crush mo. 'Di ba? Ngayon, kung sakali nagiging girlfriend, boyfriend mo na, ang tanong, sino yung point of the centership? Sino yung center na yun? Sino yung nagmumuong center sa relasyon nyo? Amen po. Sa mga magjowa dyan, alam na ha. So, sino yung point of relationship nyo? Si Jesus. Amen po. Kaya, malino sa atin, gaano kabuti ang Panginoon sa atin. Kaya mapalad tayo dahil anak tayo ng Diyos. Kapatid, may kasalanan ka man o wala.
Kapatid, no? Ang sabi nga sa John 1:12, may karapatan kang maging anak ng Diyos. Amen po. Sabi sa inyo, lahat nadadaan sa usapan. Pero sa paglilingkod, be serious. Hindi to loko-lokohan ha. Hindi nakakatawang paglilingkod. Hindi yun naglolokohan paglilingkod. Kumbaga ang paglilingkod mo ay bukal sa puso. Kumbaga ang pag-serve sa Lord, no? Walang pinipili. Walang pinipiling edad. Lahat, mapabata man, mapababy man, mapadalaga, mapabinata, kahit lumaki pa yung buhok sa kilikili, kahit tumanda ka ng mga senior or mga adults, mga magiging tatay ka na, or patanda ng patanda, o magilolo-lola ka na, tuloy pa rin yung paglilingkod. Alam niyo po bakit? Ang sagot sa panalangin, no? Tuloy pa rin yung paglilingkod mo sa Panginoon kahit di nasagot yung prayer mo. Malay mo, sa pagkakataon na to, sinagot na pala ng Lord yung prayer mo. Amen po? Lahat ng prayer, no? Hindi man sasagutin ng Lord, pero alam ng Diyos na may plano pa rin siya. Yun. Diba? Linaw ng verse, no? Kaya kung tatanggapin natin si Yesu Cristo, tanggapin mo na. Huwag puro pray ng pray, ha? Iha, iho, ano? Huwag puro pray. Minsan tanggapin mo rin si Yesu Cristo. Gawin mo yung pinapagawa sa'yo ng Lord. Kasi, do your best plan. Dahil sa plano ng Diyos, ang laki ng gagawin niyan sa'yo. Ngayong Pasko at ngayong bagong taon, 2022. Amen po? Ganon kabuti ang Panginoon. Kasi binibigyan tayo ng tamang direction para tayo makadaan sa katuwiran ng tama. Okay? Sabi sa Psalm 104 verse 2, sabi dito, the Lord wraps Himself in light, as with the garment, He stretches out the heavens like a tent. Kapatid, no? Binibigyan itong verse na to, no? Ang bumabalot ito sa ilaw, no? Yung itong bumabalot sa ilaw talaga yung bumbilya, no? Pag yan, no? Magiging malinaw. Kapag ba nagkaroon ng kuryente, mag-iilaw. Syempre, paano kaya kay Virgin kundi baterya, ilaw? Paano kaya kapatid, may tanong ko po sa inyo ha, bago po ituloy, no? Paano kaya kapag hindi siya nakasaksak or hindi nalagyan ng battery, mag-ilaw kaya yon? Mag-ilaw? Di ba hindi? Ulitin ko ha. Kapag ba hindi po nakasaksak yung ilaw, hindi po naka-on switch yung ilaw, sa tingin nyo po ba magliliwanag yon? Hindi, di ba? Kapatid, no? Like a tent. It stretches out the heavens like a tent. Kapatid, ang laki ng pangako niyan dito. Ba't hindi mo pa tanggapin ngayong Pasko? Huwag mo tanggapin dahil birthday ni Jesus Christ. No, kapatid, araw-araw Pasko. Amen po? Kaya ako, naniniwala ako siyempre, sa nalalapit ko pong birthday, no? Kaya ako laging masaya, nakapula. Masaya ako kasi nakakapaglingkod pa rin ako sa Panginoon kahit puyat ako. Nakapaglingkod pa rin ako sa Panginoon kahit para na akong antukin. Nakapaglingkod pa rin ako sa Panginoon kahit may mga struggles pa din. Kahit ako, kahit payak na ako, mukhang akong kawawa, naglilingkod pa rin ako sa Panginoon. Yan po yung purpose noon, bakit po tayo nagsaserve sa Panginoon. Amen po? Kasi ganyan kabuti ang Panginoon. Binibigyan tayo ng ilaw para makita mo yung daan papunta sa kanyang kaharian. Amen po? Papunta sa direksyon ng kaharian. Kasi sa pangatwiran, minsan baluktot na eh. Paano kaya kapag binigyan tayo ng ilaw na magsisilbing gabay para tayo makapasok, no? Para tayo makadiretso, makadaan sa lupang pangako. O yung pangako na ginagawa ni Jesus. Siyempre, ang pangako ng Diyos talagang hindi nababali. Talagang tinutupad niya. Kahit di ka pa nga mag-pray, pinagpala ka na eh. Amen po? No? What if kaya? Hindi pwede na hindi ka magpe-pray ah. Kahit sabi mong hindi na pangyari yung prayer mo, siyempre, bawat tiniling mo, may paghintay. Yon. May paghintay. Huwag masyadong atat na atat. Ibabalat ko na sa si Crush. Sa tingin nyo ba, gano'ng kadali yon? Paano kung hanapin yan ng nanay yon? Di po ba?
So, think before you click. Matuto tayo maghintay. Huwag po tayo puro excited. Sa kakajowa, tapos iniwanan. 'Di ba? Tapos, anong nangyari? Pinagpalit sa iba. Kasi nga, mali yung concept no ng love. Ganon. Hindi love kay Jesus eh. Gusto hate. Amen po? Hindi concept yun ng love. Hindi concept yun ng Kasi, hindi siya self-control eh. Ang pagpapakita ng hate, yun yung nadi-disobey. Humahal mo ba ako? Hindi. Mga ganong katagang mga drama, no? Amen po? So, think, no? Bago tayo mag-decide ng tama, mag-isip muna tayo. Lord, will nyo ba to? Itong katagang to? Na mahal ko pa rin tong taong to? Will nyo po ba to? Basta tayo mag-decide. Kasi sa kaka-decide natin, madadapa tayo, sabi sa inyo. To the max. Amen po? Imbes na mapapabuti ang buhay mo, napapadisgrasya ka pa. Napahama ka pa lalo. Amen po? Kaya wag masyadong pinapanguna ng Panginoon. Kasi nandun na yung plano niya eh. Ipagsisiksika mo pa yung sarili mo doon. Mali yun. Kasi syempre, sabi dito sa Acts 20:35, ito yung mapalad sa mga taong mapagbigay. Mapalad sa mga taong nagbibigay at sa mga taong pinagpapala sa mga marunong magbigay. Hindi lang na puro ka lang tanggap ng tanggap pero hindi ka marunong magbigay. Sabi dito, mas mapalad yung nagbibigay kaysa yung mas mapalad yung nagbibigay kaysa tanggap ng tanggap, mga ganyan, di ba? So ito yon. This verse na to, alam niyo po ba sa bawat kainaan natin, kainaan lang natin, kasi sa bawat purpose ng buhay, bawat nakatayang mga buhay, kailangan talaga natin na matuto magbigay. Sa panahon ng Kapaskuhan, kapatid niya, ito ngayon. Diba? Sa panahon ng Kapaskuhan, hindi natin maiisip, bakit kailangan ba natin magbigay? Ang tawag doon sa hindi marunong magbigay, selfish. Sa mga taong marunong magbigay, selfless. Yan ang tawag doon. Kaya, hindi uso sa Kapaskuhan madamot, ha? Ang pag-share ng Word of God, hindi yan loko-loko, ha? Ang pag-share ng ng Word of God, dapat tunay. Ganun yun. Ako, lagi ko ina-apply ito eh. Kaya ako nagsiseryoso ko. May time na nagkakamali. May time din na nagsisisi ako. May time din na pinagpala ko. Ganun yun, paparaan. Mas mapalad yung nagbibigay tayo. Masyadong madamot, no? Hindi uso ngayong Pasko itong maging madamot tayo, sabi sa inyo. No? Kaya, dapat mapagbigay tayo dapat. Huwag tayo maging maramot sa buhay. Kasi tayo naman ang mga pinagpapala. Kung naubusan ka, may bibigay naman naman kapalit. Amen po? Kaya mapalad po yung mga nagbibigay sa akin. No? Kasi ito pala yung side effect pag ikaw ay marunong mapagbigay. Siyempre, marunong kang tumulong sa kapwa na walang hining kapalit. Kapatid, may pagpapala na ibibigay sa iyong Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord sa mga ginamit ng Lord sa church. No? Binibigyan ako ng tawag dito? Binibigyan ako ng allowance. Minsan isda pa, no? 3 isda, malalaki. Pero sabi ko, Lord, thank you. Mukhang nakakaya to. Gusto ko ng bayaran to eh. Kaso, Lord, parang libre na ata to kasi galing po sa inyo to eh. Di tanggapin ko na. Diba? So, ganun po yun. Kapag po talaga tayo nagbibigay, may kapalit na pagpapala na ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen po? Ito po yung truth nun. No? Sa lahat ng pagsisikap, sa lahat ng kaginhawa mo sa buhay, kapatid, no? Sa bawat ginagawa mo sa buhay at nagiging daan ka ng pagpapala at marunong ka magbigay, kapatid, sa pagdating sa dulo, ikaw ang pagpapalain. Naniniwala ang Diyos kung mahal ka niya, no? Handa niyang ialay para sa iyo. Naging sacrifice yung kanyang sarili ni Jesus. Si Jesus kasi itong way. Diba? Pasalamat tayo sa kanya. Alam niyo po bakit? Pinapalakas tayo ng Panginoon. Kahit wala ka ng pera,
Huwag ka magaganon pag nag-offering. Huwag ganon, nakakaya din. Huwag. Binibless ka na ng Lord din, di ba? Huwag ganon, kapatid. Okay? Pag nagano, praise God pa din. Huwag yung pag nagbibigay tayo. Wag, kapatid, maling-mali. Amen po? Mas nakakaya yun. Dapat maging thankful ka na. Minsan, ang binibigay ko papel, letter. Nilagay ko doon. Siyempre, letter, parang punit na papel. Yun ang pinang-offering ko dati. Pero ngayon, di na. Iba ng klase ngayon pag nag-encounter na ako sa Panginoon. Ibang-iba na ako ngayon. Hindi na ako parang abnormal na tingnan pag naglilingkod sa Panginoon. Nagsiseryoso din ako, syempre. Syempre, ang lakas kaya ng boses ko sa worship. Sabi sa inyo, Lord, thank you. Minsan nga, parang gusto ko na mag-lead eh. Di po ba? Kaya namnam na tanamnan talaga itong mga word of God na to. Sabi sa inyo, Lord, thank you. Ang dami kong natutunan. Kaya promise, Lord, hindi na ako mag-aalay sa vision na to. Kasi ito yung pinapagawa niya eh. Kaya kung ano yung heart mo, yun din yun. Huwag mo nang pakakawalan yan. Dapat, kung marunong ako magbigay, matuto ako magbigay. Huwag masyadong selfish. Ha? Dapat ganun. Ganun yung thinking natin. Be blessed to others. Kapatid, tulungan mo yung mga nangina. Nangina na nga yung tao at pinagtatadyakan mo pa. Anong klaseng Christian ka? Diba? Mature. Hindi ganyan ang pagdiriwang ng Pasko, sabi sa inyo. Imbes na nagsisimbang gabi, nagsisimbang away. Di po ba? Hindi ganyan ang pagsisimba. Napapahamak ka pa pag hindi ka nakinig ng Word of God. Ganun yun. Yan na serious. Nakikinig ng Word of God pero paglabas sa paglabas, parang nababasos. Parang gusto mo na lumabas, ayaw na mag-church, di ba? Uwi ka na, di ba? Hindi dapat ganun. Pang ano lang yun, pang ibang, pang religious yun. Amen po? Dapat tanggapin mo lahat, pati worship. Mag-worship ka. Tayo magingan maramot tayo. Bigyan natin ng 2 oras para sa Panginoon. Kung may trabaho ka linggo, pag-pray mo. Next week, makaka-attend na ako. Ganun. No? May pasok ka bukas, pag-pray mo. Lord, no? Ano po bang gagawin ko? Dahil di ko po kayo nauna, di ba? Ganun mga pray, hindi yung Panginoon. Hindi ganon. Ang tawag sa mga ganon is pasal. Sorry sa term, no? Binulong ko na lang para wag marinig ng iba. Syempre, nakakawawa naman yung iba. Di ba? Maantukin na. Di po ba? So, dapat marunong tayong magbigay, lalo na sa message ng Lord. Amen po. Be careful sa mga ikakalat natin. Hindi tayo si Marites. Anak tayo ng Diyos. Handang ipamahagi yung kanyang balita sa mga tao. Kapatid, you are the blessings of each other. Pinagpala ka ng Diyos para maging pagpapala ka sa iba. Amen po. No? Dapat malinaw sa atin to. Then, Matthew 6:24 says, at para sa mga taong gusto-gustong sambahin tong pera. No? Alam niyo po ba sa Matthew 11:24 ay sa Matthew, no? Dito masasabi natin ano po ba talaga yung purpose na meron sa buhay natin, no? Pag tayo po ba naglilingkod, attitude ba natin na hindi dapat nating sambahin ng Panginoon. Itong pera na to is para sa Lord kasi pinaghirapan ko to. Amen po? Kaya mapalad tayo. Sabi dito sa Matthew 6:24, kapatid, no? Ito yon. No one can serve 2 masters. Either you will hate one and love each other, and you will be devoted to the one and despise each other. You cannot serve both God and money. Amen po? Hindi ka pwede mag-serve sa 2 master. Yung ugat yung pera, business, mas unay mo pa yung cell group. Kasi ang cell group, ito yung karaniwang pagtitipon sa napakaraming tao. Amen po? Blessings yan ngayong Pasko. Amen po.
Okay? Maging devoted tayo sa devotion. At syempre, wag yung parang pag nagsisimba ka, no? Yung tipong paos dyan na, nalayo ka pa. Yung tipong nakikinig ka ng word of God, gusto mong umuwi. Diba ganon? Wag, religious yun. Amen po? Wag ganon. Kasi bata pa lang po ako nang hindi pa ako nakalingkod sa Panginoon. Nawi ako pag ganon. Dati, ayoko ng word of God. Ngayon, naka-encounter na ako. Sabi ko, Lord, thank you, na-recover mo yung life ko. May mga ginamit ang Lord life sa buhay ni Kay Sandy. Alam niyo po ba bakit ako na-excite mag-cell group? Kasi yung message ng Lord, sayang eh. Kung di ko to papakinggan, sayang. Excite na excite ako mag-cell group. Nakakalungkot nga lang pag hindi nakapag-cell group. Sabi sa inyo, Lord, kahit may pinagdadaan ako, patuloy pa rin ako lalaban. Amen po? Kaya show acts of kindness. Patuloy ka pa rin maglingkod kahit pagod ka na. Amen po? Kaya wag mong isi-serve yung parang pera. Pera ang gusto mo, pera ang habol mo. Sa tao, pera. Sa pagmamahalan, pera ba habol mo? Sa Lord ba, pera ang habol mo? Kapatid, ang pinaglilingkuran natin dito ay si Jesus. Amen po? Walang prosperity gospel na magaganap. No? May prosperity gospel man, repent. No? Pero wag natin husgahan yung mga pastor kasi mas nakakaya. Di naman tayo Diyos para manghusga. Amen po? Yun lang naman, no? Yan ang pakiusap ni Kuya Virgin ngayon. Okay? Hindi pwedeng mag-serve sa dalawang ito, God and money. Kaya may malaking G because may malaking plano sa'yo ang Diyos. At yung money na yon, syempre, ito yung naging ugat, no? Bawa, may ugat nun. Kala nila sugalan, droga, mga ganon. Ugat ng money yun. No? Kaya hindi ka pwede mag-devote sa dalawa. Kailangan mo mag-serve sa Lord kaysa sa money. Kahit maubusan ka ng pera, God will provide. Pero huwag mong gagastos sa mga droga, wag. Hindi nakakatawa. Sabi sa inyo, hindi magpapabago ng buhay yan. Masira pa yung buhay mo. Amen. I hope may natutunan tayo ngayon, no? At sa huling natin, no? I-charge ko lang po muna yung cellphone ko. Malulobat na ako. Okay. So, sana all na-charge. So, sige, continues. From the last verse of Matthew 6:18. No, dito na magtatapos. Medyo maingay, pasensya na. So sige, laksan ko na lang. Okay, so Matthew 6:18. Sagit lang po may maingay po sa kabila. Okay, pasensya na. Okay, so dito na magtatapos for this, So that will be it not be obvious to others that you are fasting, but only to your Father who is unseen. And your Father who sees what is done in secret, it will reward you. Kapatid, pinagirapan mo yung mga bagay na yan. Kung ano yung mga bagay na hindi mo nakikita, ibig sabihin, nakikita yan as secret. Yung mga bagay na hindi pa natutupad ng Diyos, kapatid, minsan secret yan. May bibigay na kapalit ng reward. Di mo alam yon. Kumbaga, parang surprise siya. Kumbaga, so maso-surprise ka na lang kasi yun ang regalo sa'yo ng Panginoon eh. It will reward you. Kapatid, magpasalamat ka sa Panginoon, malay mo, malaki na pala sa yung may bibigay ng blessings. Di po ba? Opportunity. Ba't tayo matatakot? Diba? Sabi nga ni Kay Sandy kanina, ba't tayo matatakot? Amen po? Kapatid, anak tayo ng Diyos eh. Kaya you need to take the risk. Amen po? May napahamak man po, patuloy ka pa rin lalaban. Huwag tayo matakot. Bakit? May karapatan tayong magpatuloy sa ginagawa ng Panginoon. Kasi yung ginagawa mo ngayon, para sa Panginoon yan. Kasi ministry yan ng Lord. Amen po ba? Ito yun. No?
Kaya, wag natin sasayangin sa pag-celebrate pa lang lagi ng Christmas ngayong paparating na Pasko. Kapatid, alalahanin natin na si Kristo ang nagbayad sa iyo sa cross. Lahat ng pagkakasala mo, wala na, binayaran ka na. Sa pamagitan ng dugo ni Jesucristo, napawalan sala ka na. No? Binayaran ka na, pinagaling ka na sa mga sakit mo. Ano pa ba? No? Bawat dugo, napapalaya na tayo sa mga pangit na sitwasyon. Unti-unti, pero hindi ganun kabigla, paunti-unti yan. Amen po. Lahat po, dumadaan po sa process. Amen po. Yan po yung reason. Bakit po tayo nagsiselebrate ng Kapaskuhan ngayong panahon ng... Bakit tayo nagsiselebrate ng Christmas? Because Jesus is the main purpose, main reason for this season. Amen po. Palakpakan ng Panginoon. Okay? Yan yung Christmas series session na dapat nyong matutunan ngayong gabi. So, sa huling part next week, huwag po kayo mawawala. Kahit Pasko, tuloy na tuloy tayo. Pero imumove po natin ng 9:30 ng Back to Life. Pero continue pa this. No, sa part 4, so sa pang-apat na bahagi, itutuloy pa rin natin to sa last series. This is the year-end 2021 with the Christmas season. So, abangan nyo magiging topic natin next week for the Christmas series session part, the last part. Okay? So, ngayon magpipray na tayo. No? Tanggapin natin si Jesucristo bilang Panginoon sa buhay mo. Okay? Kung napapagaan man yung buhay mo, o nabibigatan ka man kapatid, kung may mga pagkakasala ka nagawa, sige, itodo mo. Sige, itodo mo. Pray mo. Pray mo ito sa Panginoon. Try mo mag-pray. Yes, Lord. Yes, Lord. Salamat po sa pagkakataon na to, na muli, nakilala po namin kayo. Dahil kayo po yung reward sa aming mga buhay. Kayo po yung main reason of this season bakit po kami naging masaya ngayon. Because of your birth, Panginoon. Because inaalala namin yung kaarawan po ninyo, Panginoon. Kaarawan po ninyo sa paparating na Pasko. At patuloy din, Panginoon, na tinatanggap namin kayo bilang Lord of Lords, King of Kings, at kayo na po masusunod sa aming mga buhay. Na kayo po yung magamit, may gagamitin po kayong tao para kami po yung makalaya sa mga kasalanan na to. At sila po yung maging blessings to source of blessings of others dahil galing po sila sa inyo. Kaya salamat po. Tinatanggap po namin kayo bilang Panginoon ng aming mga buhay. Kaya ano man yung pagkakasala namin, inyo na pong pinatawad sa krus ng Kalbaryo. Kaya salamat po. In Jesus' name we pray. At pag-pray natin sa last bahagi. Yes, Panginoon, salamat po sa gabing ito na nag-minister po sa buhay namin. Paano po namin may celebrate tong Christmas on how to celebrating with the main reason for this season. Dahil po kayo po yun. Kayo po yung reason bakit po kami naging masaya. Kayo po yung reason bakit po kami napagaling sa mga sakit. Kayo pong reason bakit po kami nagkaroon ng mga bagay na sa mundo. At kayo po yung reason kung ba't po kami nagtatrabaho dahil po yun sa purpose po ninyo, Panginoon. Kaya nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil natanggap po yun yung salvation. It means it will become a revelation na tinatanggap po namin ngayon. Kaya naniniwala po ako sa darating na Pasko, magiging mapayapa to. At lalo na tong ulan na to, Panginoon. Lalo tong ulan na to, one day, tatahimik din to in Jesus' name. Pinapahintulutan kami ng bagyong ito, pero patuloy din na kayo nga po, Panginoon, ang mag-control dito. Paano po ito matatapos? Kaya salamat, Panginoon, sa bawat sakuna ito. Maging ready kami sa mga paparating na sakunang ito. Lalo na po sa paparating na taong 2022, magiging blessings po kami into the multiplication of others. Kaya dahil ginamit niyo po kami, maging pagpapala kami through you. Kaya salamat po. Salamat po. Happy birthday po, Lord. Advance happy birthday po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? So, total na ulan na. So, yun lang po. Maraming salamat po sa lahat. So, reminders. Bago po tayo mawala-wala. Okay?
So magbabalik ulit tayo. So may mga announcements po tayo. So thank you Katie sa pagpamanatili. So God bless po sa iyo. Okay? So yun lang po. And continuous pa rin yung ating Sunday Cell Celebration para bukas. Agahan po natin bukas. Kasi naniniwala po ako na sa bawat pagkakataon may kapalit na blessings. Amen po. Tuloy pa rin. Kaya sa Sunday Cell Celebration sa church, so at least sa Galilee Unity Church of Christ the Lord, doon kami nag-church every Sunday. Kaya kung gusto niyo po mag-join, PM niyo po ako para isama namin kayo. Next time, agagaan yung pagre-register para at least mahihabol po namin kayo. Okay? Magsalita lang po kayo mag-PM sa akin kung gusto niyo makapag-church. Okay? So, sa darating po bukas, tuloy na tuloy tayo. Magbubukas po ang gate is alas 8 ng gabi. Ay, alas 8 ng umaga pala hanggang alas 8:45. At 8:45, magsasarado po ito hanggang alas 9, until matapos tong worship. Amen po. So, continue pa rin yung ating Back to Online Life group. So, maulan na naman, kaya laksan ko na. So, patuloy pa rin. So, salamat sa mga nagpanatili. So, God bless po sa lahat. And, sa Back to Online Life group, tuloy na tuloy pa rin sa Pasko. Ayan, so, amen. Merry Christmas po sa ating lahat, no? Sa darating po na December 25, 2021. So, bisperas ng Kapaskuhan. So, tuloy-tuloy pa rin yung ating Back to Online Life group ngayong Pasko. At sa January 1, 2022 ay sa darating ng bagong taon. So, pagpalain ng Diyos sa pagse-celebrate ng Pasko at bagong taon. Amen po. So, Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat. Magkita-kita po tayo next Saturday for our Christmas Day, no? For the last series of our Christmas online session sa ating Back to Online Life group. So, magbabalik po. So, ang oras po ng Back to Life group is 8. So, magmumove tayo ng 9:30. Kasi 9:30 is kasi total nagse-celebrate po tayo ng mga Christmas. So, ito doon natin pakikinig natin ng Word of God. Amen po. Continue pa rin sa Pasko at bagong taon. Okay? December 25 and January 1, 9:30 na po tayo ng gabi. So, magsisimula ang live po is 9 p.m. So, to 9:30, start na po tayo ng ating preaching. Okay po? Then, lastly, so, makakancel po muna. Abangan nyo maging announcement next week kung matutuloy po ba yung mga gatherings next week. Kasi, total palapit na pong Pasko. Okay, so, makakancel po muna yung ating morning prayer sa G12. So, sa G12 morning prayer. So, cancel po muna ng December 25 at January 1. Babalik po tayo sa January 8. Okay, next year, 2022. Okay po. Then, ewan ko lang sa mga gatherings kung makakancel po muna ba yung Salt and Light, kakancelin po ba yung mga prayer meetings. Ewan ko sa umaga kung tuloy pa rin. Ang ano lang dito is morning at evening ba? So, morning prayer sa G12, kakancelin. Okay po, so babalik po tayo sa January 8. Okay? So, ewan lang sa mga gatherings sa church ng GCCL kung matutuloy kaya. No? Tuloy kaya to. So, tuloy pa rin. Back to Online Life group, hindi pa rin mawawala. So, be ready sa paparating na Christmas Day sa December 25, 2021. So, abangan po. Ito yung magiging Christmas worship po natin or Christmas Thanksgiving natin next week. Kasi itong next week na to is Christmas Day. Amen po. Ito yung magiging Thanksgiving po natin pagdating ng patapos na taon na to. Kahit magpasko, celebrate pa rin natin yung year-end. Or kaya Christmas and year-end. Next week. Kita-kits tayo next week. At sa January 1, 9:30 pa rin tayo ng gabi ha. So, continuous pa rin and malaman kung may kakancel. So, sa cell group ni Kuya Sandy, tigil na muna. Wala daw po muna tayong cell group with Kuya Sandy's tribe. Magpapahinga po muna tayo sa December 25. So, cancel din po muna sa mismong karawan sa mismong bisperas ng Kapaskuhan. Cancel daw po muna yung ating cell group ni Kuya Sandy, pati sa January 1. So, babalik po tayo sa January 8. Sa mga attend po ng cell group ni Kuya Sandy, sama rin po. Kasi mahirap ng kukunti lang kami. Okay, so,
I hope sa January 8 babalik din po tayo. At doon natin i-celebrate yung aking kaarawan sa darating na January 10. Pero sa January 8 po ako maghahanda. So abangan po sa January 8. So umpisahin ko na rin po yung ating Back to Online Life Group 21st Years of Multiplication in Life. So sa darating ng birthday ko sa January 10. Pero sa January 8 po tayo magtutuloy-tuloy. So January 8, 2022 will be celebrate on my 21st birthday. Magpapatotoo po ko dito kung ano yung naging kabutihan sa akin ng Panginoon nung itong taong kong 20 years old. Paano po ba ako nabago? At sa paparating na aking 21st year age sa panibago kong yugto. So, kita-kits tayo dyan sa January 8, no? So, magbabalik na po yan alas 9 ng gabi. So, mag-umpisa ng live po is 8:45 PM. So, mag-umpisa tayo is 9 PM. Okay po? So, yun lang po. And, again, pakilala ulit ako. Hindi ako nagpakilala kanina. Basta lang ako nag-pray siguro eh. So, ako po si Kuya Berjun. Nagsasabing, ang tunay na pagdiriwang na Pasko ay dapat isinasama si Kristo sa buhay natin. Kapag natanggap natin si Kristo sa buhay natin, magiging mapayapa yung ating Kapaskuhan. Kaya mauli, maraming salamat and Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat. Magpatuloy at lalaban para sa Panginoon. No? Fighting the new battles sa paparating itong 2022. Kasi sa 2022, this will be year of multitudes, multiplication, and a year of focus. Kaya dapat, itong taon ng pagsunod na to, obey lang tayo. Numalay mo, sa 2022, year of focus na tayo. Mag-focus na tayo sa mga bagay na nakakapagpasaya sa Panginoon. Doon tayo mag-focus. Lalo na sa pagmumultiply. Paano po ba tayo magmumultiply niyan? Alam niyo po bakit tayo nagmumultiply sa church? Hindi lang sa pamparami sa tao, kundi yung talagang nananatili sa Panginoon. Yun. Kahit kumukunti, pagpalain pa din. Kasi alaki kaya na itutulong nito para sa ating lahat. Kaya sa January 8, no, i-discuss ko dito yung kahalagahan ng birthday. Papalino ko ulit to ngayong taon na to sa darating kong 21st year of multiplication. So, continuous pa rin. No? Huwag po tayo mawala sa mga gantong event. Kasi, dito naman kayo nabati ng happy birthday sa akin eh. So, salamat sa mga bumati in advance. And, malayo pa naman sa akin. At least, sa birthday ko is busy week na po ako nun kasi final exam week. Kasi sa 17 po kasi is po ako nun. Pa-sem break na po kami. So, magsi-second sem na po kami. Kaya mapalad pa rin ang Panginoon. Kahit paano, makakaraos na kami sa puro activity na to. So, nakakaraos na naman po. Itong patapos na kasi pa-exam naman na yung birthday kong week na yun. So, thank God pa rin. I wish na pasama sa prayer na makapasa ako sa mga per semester na maabot ko yung goal na hindi lang puro ko 3. Dapat mag-goal pa rin yung step para magpatuloy pa rin ako sa pag-aaral ngayong second sem. Ayo, pasama din po. And magpapatotoo din po ko sa January 8, no? Para alam ko po yung mangyayari. Alam ng Lord na mangyayari pagdating sa birthday, pagdating sa paparating na 2022 at sa paparating na Pasko at sa paparating na aking karawan. So, salamat po sa mga bumati in advance. And see you again next week. Merry Christmas po sa lahat. God bless us all. Ako po si Kuya Berjun. Salamat. Magpatuloy. Shalom. Salute. And again.